Listen, man. They call me the problem, but you could call me the can man, because anybody can get it. Africans, Americans, Dominicans, Mexicans, anybody can get it. Here in St. Louis. Good straight right hand and down goes Perez. And he's not going to make it. Yes, it was. It looks almost like he's trying to tire Broner out by taking punches. Swinging left hook. And they're waving a white flag in the corner. DeMarco's been knocked down and is stopped on his feet against Valero. They wave. Pinakasayang na boksingero. Ganyan kung ilarawan na naging karera ng tinaguriang The Problem na si Adrian Broner. And another right hand lands. Theophane can't see it, can't stop it, and Broner goes for the kill. And that's it. Kapag sinabi nga noon na next Floyd Mayweather Jr. ay wala nang ibang nasa isip ng tao kundi ang pangalan ni Adrian Broner. You know, I'm the closest thing to Floyd Mayweather, so since I took my loss, everybody feel like Floyd Mayweather took a loss, because I'm the closest thing to him. Mula sa shoulder roll defense, counter punches, There's a counter right. accuracy at confidence sa ibabaw ng ring, Looking to land one more big shot and does with the left hook. ay kuhang-kuha nito ang inis ng mga tao. Seconds left. Broner, and he knocks him down in the 12th with a beautiful right uppercut. Pero tanging si Broner nga lamang noon ang lutang na lutang ang skill sa mga boksingero na may pagkakahawig kay Mayweather. Bukod pa sa nasabing skill ay mayroon din itong knockout power noong nasaksagsagan pa siya ng kanyang prime. No question, he heard him. Mouthpiece is out. Good uppercut. Littell's down. At kung talent lamang din naman ang pag-uusapan, ay talaga namang masasabing biniyayaan talaga ng langit si Broner. Naging 3 Division World Champion sa edad na 23 at naging second youngest 4 Division World Champion sa edad na 26. Ganyan kalupit ang prime Adrian Broner. Kung sa achievement nga lamang ang pag-uusapan ay talaga namang hindi magpapahuli dyan si Broner. At gaano nga ba talaga kabangis ang tinagurian The Problem noong nasa kanyang prime pa ito? Yan ang ating pag-uusapan sa ating video. Nagsimulang magboxing si Broner sa edad na 6 na taon. Ang boxing din ang sinasabing nagsagip sa kanya para maiwasan ang pagiging batang lansangan. Bata pa nga lamang ay kinakitaan na agad ng hilig at potensyal sa boxing, kung saan lagi sumasabak sa sparring kung saan kasama ang kanyang kakambal. Taong 2008 nang pumasok sa professional boxing, kung saan naging impresibo ang taong ito para sa kanya dahil 5 magkakasunod na knockout win ang naitala nito sa nasabing taon. Nagtuloy-tuloy ang pananalasa ni Broner sa super featherweight division ng 3 taon, kung saan nagtala ito ng record na 21 wins with 17 knockout at walang talo, hanggang sa mabigyan na ito ng pagkakataon na mapasabak sa world title fight. And new WBO Junior Lightweight Champion of the World. November 26, 2011 nang mapasakamay ni Broner ang bakanteng WBO Super Featherweight title nang talunin ito sa pamamagitan ng 3rd round knockout ang contender na si Vincent Rodriguez. A beautiful body shot. That's what ended the game for him. And now that goes hook the exit. That's a great finisher. Makalipas lang ang 3 buwan ay agad na inaidepensa ni Broner ang WBO title kontra sa mandatory challenger na si Eloy Perez na may record na 23 wins at wala pang talo. Pinaglaruan ni Broner ang kanyang kalaban at pinagmukhang amateurista si Perez bago nito tapusin ang laban sa round 4 na naging huling laban na din ni Perez na hindi na muling nakitang sumampa sa ibabaw ng ring matapos ang pamamahiyan ni Broner. But here in St. Louis. Good straight right hand and down goes Perez. And he's not going to make it. Yes, it was. I know Perez. Tila nagkaproblema naman agad si Broner sa pagkuha ng timbang para sa kanyang ikalawang title defense kung saan overweight ito sa 130 pounds limit. Dahil sa bigong makuha ang tamang timbang ay binawi ang WBO belt kay Broner at tanging ang challenger na si Vincent Escobedo na lamang ang may tsansa na makuha ang titulo. Sa kabila naman ng problema ni Broner sa timbang ay hindi naman naapektuhan ng kanyang performance kung saan tinapos nito si Escobedo sa loob lamang ng 5 rounds. Right hand over the top. Escobedo trying to hang on. Totally trying to stop Against the him. rope. And Joel Diaz is holding up. Good stoppage from Joel Diaz. His guy. Makalipas ang 4 na buwan ay muli na namang sumabak si Broner kung saan umakyat na itong ng timbang at sinubukan ng WBC lightweight champion na si Antonio DeMarco.
Malaking factor naman ang hand speed at accuracy ng mga suntok ni Broner na nagpahirap ng husto sa kampyon. Tinapos ni Broner ang laban sa pamamagitan ng 8-round technical knockout at nakuha ang titulo sa kanyang ikalawang dibisyon. Looks almost like he's trying to tire Broner out by taking punches. Swinging left hook. And they're waving a white flag. Sa unang title defense ni Broner ay nakaharap nito ang former WBA champion na si Gavin Rees na may record na 37 wins with 18 knockout at 1 loss. Sa mga naunang round ay naging epektibo ang mga overhand right ni Rees na malilinis na tumatama kay Broner. Subalit lutang na lutang naman ang counter punches at hand speed ni Broner na tinapos lamang ang laban sa loob ng 5 round. Now Reese is in trouble again. And Gary Lockett is up on the ring apron. Sa pagkapanalo ni Broner ay inaasahan na nga na ang kapwa-kampiyon na si Ricky Burns na may hawak ng WBO lightweight title ang makakaharap niya sa isang title unification fight. Subalit bigo naman na maikasa ang bakbakan sana ng dalawa. Kaya naman umakyat na ng timbang si Broner para subukan ang kanyang galing sa mas mataas na dibisyon. Mula lightweight ay inilakdawan nito ang super lightweight para kaharapin ng Noy WBA welterweight champion na si Paulie Malignaggi na isa ding technical boxer. Naging kontrobersyal naman ang naging build-up sa laban dahil sa mga daladalang pakulo ni Broner na personal na ang ginagawang pantatrash talk. Jessica? Sa pagharap ng dalawa ay nagtagumpay si Broner na makuha ang WBA welterweight title. Naging mabilis at agresibo ang panimula ni Malignaggi kung saan mas marami itong binabatong suntok at palaging gumagamit ng jabs. Subalit sa kalagitnaan naman ng laban ay nakuha naman ni Broner ang kanyang timing na naging epektibo naman na nakakapagpatama ng malilinis na suntok at kumukonekta ang mga counter punches. Tuloy-tuloy din ang pang-asar ni Broner kung saan buong laban na sinasabihan si Malignaggi na hindi ito makakatama sa kanya. Nagtapos ang laban sa pamamagitan ng split decision pabor kay Broner at nakuha ang WBA belt kasama ang chicks ni Malignaggi. Negative. I'm good. I beat Paulie. I left with his belt and his girl. Paulie, come on in. Hey, I'm just saying, you lost. I know, I lost. But hold on, wait. But don't brag about taking my side piece. Don't brag about taking my side piece, though. That's my side piece. Sa edad na 23 ay naging 3 Division World Champion agad si Broner. Kasabay nito ay ang paglaki ng ulo niya na sa kanyang tingin ay wala nang ibang makakatalo pa sa kanya. Hanggang sa dumating ang boksingero na magbibigay ng leksyon at babali sa kanyang malinis na record. December 14, 2013 nang idepensa ni Broner sa unang pagkakataon ang WBA welterweight title kontra sa hard-hitting Argentina na si Marcos Maidana. Para kay Broner ay isa na namang easy fight at easy money ang magaganap sa paghaharap nilang dalawa. Tulad ng ginawa nitong paghahanda noon kay Malignaggi ay hindi din sineryoso ni Broner ang kanyang training kontra kay Maidana. Sa halip na magbabad sa gym at mag-training ay kung saang club ito nakikita na nagwawalwal. Kaya naman ang naging resulta ay 12-round humiliation ang inabot nito kay Maidana at bukod pa dyan ay pinatikim din ito ng 2 knockdown na unang beses niyang nalasap sa kanyang karir. Matapos mabigo kay Maidana ay agad namang ginamit ni Broner ang rematch clause sa kanilang kontrata. Subalit hindi din ito natuloy sapagkat binigandaan naman ang Mayweather versus Maidana. Unti-unti namang nakakabawi si Broner sa kahihiyan na inabot niya kay Maidana nang maipanalo niya ang kanyang 3 magkakasunod na laban nang bumaba ito sa super lightweight division. Matapos ang 3 magkakasunod na panalo ay muling umakyat ito sa welterweight upang kaharapin naman ang former IBF champion na si Shawn Porter. Tulad ng laban kontra kay Maidana ay hindi umubra ang shoulder roll defense ni Broner sa aggression at pagpipressure ni Porter. Nagawa mang mapabagsak si Porter sa round 12 ay hindi pa din ito naging sapat para mahabol ni Broner ang napakalaking puntos na kailangan niyang makuha. Sa huli ay bigo naman si Broner sa kanyang welterweight run kaya naman muli na naman itong bumalik sa super lightweight division. Sa pagkakataong ito ay nakuha ni Broner ang titulo sa kanyang ika-4 na dibisyon nang talunin nito ang WBA Super Lightweight Champion na si Khabib Al-Hakverdib. Adrian Broner to close the show in front of his hometown crowd. Good body shot again. Left hook, right uppercut. Broner, that's enough. The referee
Bigo naman si Broner na maidepensa sa unang pagkakataon ng kanyang titulo na mag-overweight ito sa laban kontra kay Theo Payne. Panalo man sa laban ay hindi pa din napanatili ni Broner ang WBA belt nang bawiin ito sa kanya ng organisasyon. Dahil sa kawalan ng disiplina ay hindi naging consistent si Broner kung saan puro talo at bad performance na ang pinapakita nito sa huling yugto ng kanyang karir. Taong 2017 nang makatikim na naman ito ng talo kontra kay Mikey Garcia. Taong 2018 naman ang hindi nito matanggap na naging tabla ang kinalabasan ng laban kontra kay Jesse Vargas. I beat your ass. We can do it again. I beat your ass like you stole something. I beat your ass like you got suspended from school. I beat your ass like you stole my ball. At ang nagbaon ng tuluyan sa kanyang karir nang makaharap nito si Manny Pacquiao taong 2019. Keep Pacquiao bay with the jab, but here comes Pacquiao again, explodes in. I out there know I beat him. I controlled the fight. He was missing. I hit him clean more times. I beat him. Marami ang nag-akala na hindi na babalik si Broner sa pagboboxing, lalo na at palagi itong laman ng balita na nasasangkot sa iba't ibang gulo. Nawala na din sa kondisyon ng kanyang katawan at lumubo na ng tuluyan. Makalipas naman ng 2 taon ay muling nagbalik si Broner, subalit malayong malayo na ito sa kanyang performance noong nasa prime pa siya. Bagamat panalo ay isang mabagal at namumural na Broner na ang humarap sa undefeated na si Giovanni Santiago. Huling nakita sa ibabaw ng lona si Broner nito lamang nakaraang taon, subalit tila wala nang may pake sa laban nito. Sa ngayon ay nananatiling active ang status ni Broner sa boxing, subalit inaabot ng ilang taon o buwan sa tuwing magkakaroon ito ng sunod na laban. Sa edad na 34 ay may record si Broner na 35 wins with 24 knockout habang 4 lamang ang talo. Hindi din maikakaila na marami ang nangihinayang sa karera nito, lalo pa at napakabilis na naging pag-angat niya sa boxing, subalit dahil sa kawalan ng disiplina ay ganun din kabilis na bumagsak ang kanyang karir.